Kumusta? Gusto nyo bang malaman ang mga sikreto para sa isang napakasaganang ani ng sibuyas? Well, gamit ang gabay mula sa East-West Seed, isa-isahin natin ang bawat takbang para sigurado ang tagumpay. Tara, simulan na natin! Tingnan nyo naman to, di ba? Isang malusog at hitik sa bunga na taniman. Ito yung goal nating lahat. Sa pagtalakay natin ngayon, sasamahan ko kayo sa buong proseso, mula sa paghahanda ng lupa hanggang sa pinakahihintay na anihan. Siyempre, lahat naman nagsisimula sa paghahanda. At ito, masasabi kong pinaka-critical na parte. Tandaan nyo to kung matibay ang pundasyon, siguradong magandang kalalabasan. 600,000. Wow, ang laking numero, di ba? Ano kaya yan? Yan po ang target nating dami ng halaman sa bawat isang ektarya. 600,000! Kapag naabot natin yan, ibig sabihin, nasulit natin ang bawat espasyo para sa pinakamataas na ani. Okay, so, dalawa ang major na paghahanda natin dito. Una, yung mismong bukid o taniman. Kailangan nating gumawa ng mga plots, mga 1 metro ang lapad, tapos may pagitan na 50 centimeters at may taas na 30 centimeters. Pangalawa, yung punlaan. Ito yung parang nursery ng mga buto natin bago sila ilipat. Ngayon, focus muna tayo sa punlaan. Para sa bawat 0.1 acre, kailangan mo ng punlaan na 40 square meters. Napaka-importante ng mga detail dito Haluan mo yan ng organic fertilizer at fungicide. Kumbaga, pagkain at proteksyon. Tapos, yung mga hanay dapat may tamang distansya at lalim. At syempre, protektahan mo sa sobrang init o lakas ng ulan. At pinaka-importante sa lahat, panatilihing laging basa-basa ang lupa para tuloy-tuloy ang ganda ng tubo ng mga buto. Okay, so handa na yung mga punlaan natin. Heto na, ang isa sa mga pinaka-exciting na bahagi. Ililipat na natin sila mula sa punlaan papunta sa kanilang permanenteng bahay sa bukid. Ito yung timeline na dapat nating sundin. Mula sa paghahanda ng punlaan, kailangan nating maging pasensyo. Maghihintay tayo ng mga 35 hanggang 45 na araw. Sakto yan para lumaki at lumakas yung mga punla. At pagkalipat na pagkalipat, anong gagawin? Diligan agad. At ganito ang tamang paglipat. Itatanim mo yung bawat punla na may lalim na 2.5 centimeters. Bakit ganyan ka-eksakto? Kasi yan yung perfect depth para makakapit agad ang ugat. At uulitin ko lang huwag na huwag kakalimutan, diligan ka agad-agad pagkatapos itanim. Super importante niyan. Okay, di ba parang tao? Kailangan din ng pagkain ng mga tanim natin. Dito na papasok yung pagpapataba or fertilization. At sa pagpapakain sa kanila, napaka-importante ng timing para sa magandang paglaki ng mga bunga. Ito yung schedule na kailangan nating tandaan. Sa ika-7 araw after ng paglipat na NIM o 7DAT, gagamit tayo ng 15-15-15. Ito yung parang complete o all-around na pagkain nila. Pagdating ng 28DAT, urea naman para sa malulusog at berdeng mga dahon. At sa ika-49 na araw, 0060 naman. Ito para to sa pagpapalaki at pagpapatamis ng bunga. So bawat isa may specific na trabaho. Ito, isang simpleng paalala pero grabe ang epekto. Bago ka maglagay ng kahit anong pataba, siguraduhin mo munang malinis sa damo ang paligid. Bakit kamo? Kasi ayaw nating maging kaagawa pa ng sibuyas sa pagkain yung mga damo. Dapat lahat ng sustansya diretso sa tanim natin. Alright, malalaki na ang ating mga tanim. Ngayon, ang trabaho natin ay maging bodyguard nila. Kailangan natin silang protektahan laban sa mga peste at sakit. Kung hindi maiiwasan at kailangan talagang gumamit ng pestisidyo, please lang, laging unahin ang kaligtasan. Ito yung 4 na non-negotiables. Una, magsuot ng tamang protective gear. Pangalawa, gawin ito sa magandang panahon, hindi mahangin. Pangatlo, siguraduhing maayos ang nozzle para tama ang tama ng spray. At pang-4, pagkatapos, maghugas maigi. Siyempre sa pagtatanim, may mga kontrabida. Isa sa mga karaniwang problema ay ang mga sakit. Tulad nitong nasa larawan, ito yung anthracnose. Kung mapapabayaan to, kayang-kaya niyang sirain ang buong taniman natin. Nakakatakot, di ba? Pero huwag mag-alala, dahil sa bawat problema may solusyon. At isa sa mga pinakamabisang paraan ay ang tinatawag na crop rotation. Ang ibig sabihin lang yan, pagpapalit-palit ng tanim sa isang area bawat season. Napakagandang paraan nito para maputol ang buhay ng mga sakit at para ma-recharge yung sustansya ng lupa. Bukod sa anthracnose,
Heto pa yung mga pangalan na dapat ninyong bantayan: thrips, caterpillar at leaf miner sa mga peste. Tapos sa sakit naman, may pink roots at bacterial soft rot. Ang importante, maging mapagmatyag tayo palagi. At sa wakas, pagkatapos ng lahat ng paghahanda, pag-aalaga at proteksyon, dumating na tayo sa pinakamasarap at pinakahintay na bahagi, ang pag-ani sa bunga ng ating pinaghirapan. So paano natin malalaman kung harvest time na? Madali lang yung senyales na hahanapin natin. Tumingin lang kayo sa mga dahon, kapag mga 30 to 50% na sa kanila ang nagsisimula ng matuyo at humiga, yan na yung go signal. Oras na para simulan ang pag-ani at pagpapatuyo. At ayan na, tingnan nyo naman ang resulta ng lahat ng pagsisikap, pagtitiyaga at tamang pag-aalaga. Isang ani na sagana at dekalidad. Ito yung patunay na kapag sinunod natin ang tamang proseso, sigurado ang tagumpay. Ang sarap sa pakiramdam, di ba? Ngayong may gabay na tayo sa pagtatanim ng sibuyas, ang tanong ngayon ay hindi na paano, kundi anong susunod. Kasi sa tamang kaalaman, halos kahit anong gulay ay kaya na nating palaguin. Kaya ang tanong ko sa inyo, ano kayang gulay ang susunod ninyong itatanim?